Ang isang mapagmahal na magulang ay gagawin ng lahat para sa kanyang mga anak. Gagapang siya sa hirap kung kinakailangan. Pagdadamutan niya ang kanyang sarili kung kinakailangan. Maitaguyod lamang ang pamilya at maibigay lamang sa kanyang mga anak ang pangangailangan ng mga ito. Hindi alintana ng magulang ang hirap, mailagay lamang sa kaginhawaan ng kanyang mga anak. Pero kung meron mang bagay na lubos na masakit sa isang magulang, ito ay ang ilayo sa kanya ang kanyang mga anak at hindi na muling makasama pa. Isang sakit na hindi madaling paghilumin ng panahon. Isang sakit na babaunin ng isang magulang hanggang sa kanyang kamatayan. Bologna, Italy, 1858. Isang lungsod sa hilagang bahagi ng Italya na tanyag sa mga matatayog na tore at mga matatandang unibersidad sa mundo. Pagbubukid at pangangalakal ang pangunahing kinabubuhay ng mga mamamayan ng mga panahong yun. Bilang bahagi ng Papal States noong ika-18 siglo, ang lungsod ng Bologna ay nasa ilalim ng direktang kontrol ng Papa sa Roma, na noon ay suportado ng hukbong Pranses at Austriano. Maliban sa mga katutubong Italyano, ang lungsod ng Bologna ay naging tahanan din ng mahigit kumulang 200 mga Hudyo na iligal na nakatira sa lungsod na mga panahong yun. Matagal na silang pinalaya sa lungsod ng mga dating papa na namumuno dito, ngunit may ilan pa ring bumabalik upang doon ay iligal na manirahan. Naninirahan ng mga Hudyong ito sa mga ghetto na karaniwang lugar para sa maliliit na grupo ng mga taong hindi purong lahing Italyano. Mahigpit ang patakaran ng gobyerno sa mga ghetto, lalo na sa mga Hudyo, dahil bawal silang magkaroon ng sariling property, bawal silang pumasok sa mga unibersidad, at mas lalong bawal silang maglakbay sa iba't ibang panig ng bansa. Bagaman tuluyan ng tinapos ni Emperador Napoleon Bonaparte ang malupit na patakaran ng Inkisisyon, kung saan kinukulong, pinapahirapan at pinapatay ang mga hindi Katoliko, mayroon pa ring mga Grand Inquisitor na itinalaga ang simbahan sa mga lungsod at lalawigan na nasasakupan ng Papal States gaya ng Bologna. Tungkulin ng mga Grand Inquisitor na ito na siguraduhin na ipapatupad ang mga doktrina ng simbahan sa bawat lugar na nasasakupan ng Papa, at gayon din ang mahigpit na patakaran laban sa mga Hudyo. Na mga panahong yon, ang Grand Inquisitor na nakatalaga sa Bologna ay ang Dominikadong pari na si Father Pier Gaetano Feletti, na nanungkulan sa nasabing pwesto mula pa noong 1839. Sa tuwing makakabalita siya ng mga taong nanghihikayat ng rebelyon laban sa pamumuno ng Papa, agad na ipinapakalat ni Padre Feletti ang kapulisan ng Bologna upang hanapin ang nasabing mga rebelde. Buwan ng Hunyo taong 1858, isang kautusan ang natanggap ng mga pulis sa Bologna mula sa opisina ni Padre Feletti, hindi upang hanapin at hulihin ang isang kriminal o rebelde, kundi upang tangayin ang isang inosenteng nilalang mula sa kanyang pamilya. Araw ng Huwebes, June 24, 1858, sinalakay ng mga pulis Bologna sa pangunguna ni Marshal Pietro Lucidi at Brigadier Giuseppe Agostini ang tahanan ng pamilya Mortara, isang pamilyang Hudyo. Matapos na sabihin ang kanilang pakay, walang awang binitbit ng mga pulis ang 6 na taong gulang na batang lalaki na anak ng mga Mortara, si Edgardo. Nagkagulo sa bahay dahil sinubukan ng mag-asawang Mortara na huwag ibigay ang bata, ngunit wala silang nagawa. Binitbit ng mga pulis ang paslit, isinakay sa karwahe at saka umalis. Tila binagsaka naman ng langit na naiwang luhaan ang ina ng bata, na noon ay walang kaalam-alam kung saan dinala ang kanyang kawawang anak. Ang tanging bagay na sinabi lamang ng mga pulis sa kanila ay bininyagan sa Katolisismo ang inyong anak, kaya't hindi na ninyo ito pag-aari. Alam ng pamilya Mortara ang batas ng simbahan na kapag ang isang batang Hudyo
ay bininyagan sa Katolisismo, ang bata ay hindi na pag-aari ng kanyang pamilya. Ang bata ay dapat kunin ng simbahan upang palakihin ayon sa pananampalatayang Katoliko at hindi sa pananampalataya ng kanyang pamilya. Pero papaanong nangyari yun? Walang kaalam-alam ang mag-asawa na bininyagan pala ang kanilang anak sa Katolisismo. At kung alam nila ito, tiyak na hindi sila makakapayag. Ito ang malaking misteryong naiwan sa isip ng mag-asawang Mariana at Momolo Mortara. Papaanong nangyari na bininyagan sa Katoliko ang kanilang anak nang wala silang kaalam-alam? Ayon sa hepe ng pulisya, sinusunod lamang nila ang utos mula sa Grand Inquisitor na si Padre Feletti. Kaya't mabilis na nagsadya sa opisina ng Grand Inquisitor ang nakatatandang kapatid ng bata na si Ricardo at ang tiyuhin nito na si Angelo Padovani upang linawin kung bakit tinangay ang bata sa kanila. Sa kanyang tanggapan, sinabi ni Padre Feletti na bininyagan ang bata sa pananampalatayang Katoliko at maliban doon ay wala na siyang maibibigay na iba pang impormasyon. Tulad ng hepe ng pulisya, sumusunod lamang din siya sa utos ng mga nakakataas sa kanya sa Vatican. Gayunpaman, binigyan niya ng permiso ang mga ito na makita ang bata sa huling pagkakataon sa kondisyon na bawal nilang kausapin ang bata. Kinabukasan, sinubukan pa ng pamilya na kausapin ang Arsobispo ng Bologna upang ibalik ang bata sa kanila. Ngunit wala daw ang Arsobispo sa kanyang tanggapan ng mga araw na yon. Muling dumulog ang ama ng bata na si Momolo sa opisina ng Grand Inquisitor upang sa huling pagkakataon ay bawiin ang kanyang anak. Pero siya'y nabigo. Wala kang dapat ipag-alala, Momolo, ayon kay Padre Feletti, dahil tiyak na pangangalagaan ng papang iyong anak. Binigyan ng pahintulot si Momolo na makita ang kanyang anak sa apartment kung saan ito pansamantalang dinala, kung saan naabutan niya rin doon ang panganay na anak at ang kapatid ng kanyang asawa. Kinarga ni Momolo ang kanyang anak at niyakap ito ng mahigpit. Ngunit bandang alas 8 ng gabi ay kinakailangan na itong dalhin ng mga pulis sa ibang lugar, kung kaya't labag man sa kanilang kalooban ay kinuha nila ang bata sa mga bisig ng kanyang ama. Hindi na iwasan ng hepe na mapaluha nang marinig nito ang iyak ng bata na napawalay sa kanyang ama at ang hinagpis mismo ng ama nito. Hindi nila gusto na makita sa ganong sitwasyon ng mag-ama, ngunit kailangan nilang sumunod sa utos. Isinakay sa karwahe ang bata at dinala ito sa ibang lugar na hindi alam ng kanyang mga magulang. Dahil sa pangyayari, humingi ng tulong ang pamilya Mortara sa Jewish community at mabilis ding kumalat ang balita hindi lamang sa mga Hudyong nasa Roma kundi maging sa buong Italia at sa iba pang mga bansa sa Europa. Maraming mga Hudyo noon ang may koneksyon sa media at sa politika ng Sardinia, Britanya, Pransya at maging sa Amerika, kaya't mabilis na kumalat sa iba't ibang bansa ang kwento ng pagkidnap sa bata. Nang una ay hindi pinapansin ng Vatican ang apela ng pamilya, subalit dahil sa media ay napilitan silang bigyan ng pansin ang isyu ng mga Mortara. Humingi ng pagpupulong ang Vatican Secretary of the State sa pamilya Mortara upang pag-usapan ang isyu, kung saan pinayagan silang bisitahin ang bata ng mas madalas na noon ay dinala sa House of Catechumens sa Roma. Nangako rin sila na dadalhin nila ang usaping ito sa mismong Papa na noon ay si Pope Pius IX. Sinabi rin nila kay Momolo ang tunay na dahilan kung bakit kailangang alisin ang bata sa kanilang pamilya. Ayon kasi sa ulat na natanggap ni Padre Feletti, ang bata ay nagkasakit ng malubha noong 1 taong gulang pa lamang ito. Sa takot na baka masawi ang bata, isa sa mga naging katulong ng pamilya Mortara ang nagbinyag sa bata upang masiguro na mapupunta sa langit ang kaluluwa nito kapag ito'y namatay. Na-identify ang pangalan ng katulong bilang si Anna Morisi. Dahil sa pagkalat ng balitang ito, isang babae na nagngangalang Ginerva Scagliarini ang bumisita sa tahanan ng mga Mortara at doon kinumpirma ni Ginerva na totoong bininyagan ni Anna Morisi ang kanilang anak. Si Ginerva Scagliarini ay isang malapit na kaibigan ng pamilya Morisi. Upang lalong makasiguro,
pinuntahan ng bayaw ni Momolo ang mismong tahanan ng mga Morisi sa San Giovanni Persecito, kung saan nakaharap mismo ng lalaki ang dating kasambahay na inaakusahang nagbinyag sa bata. Ayon kay Ana Morisi, isang tindero na nagngangalang Cesare Lepori ang nagsuggest sa kanya na binyagan ang bata kung ito'y nasa malubhan ng karamdaman upang masiguro ang kaluluwa nito sa langit. Itinuro din ito sa kanya kung papaanong isagawa ang pagbibinyag. Kailangang wisikan niya ito ng tubig habang binabanggit ang mga katagang, "Binibinyagan kita sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo." Nang makarating sa kaalaman ng Grand Inquisitor ang pagbibinyag, ipinatawag nito si Ana Morisi upang sumailalim sa isang interogasyon. Ayon kay Ana, pinagsisisihan niya daw ang ginawa niyang pagbibinyag nang malaman niyang tinangay ng simbahan ang bata mula sa pamilya nito. Nang marinig ang buong kwento ni Ana, humiling ang bayaw ni Momolo na si Vita na i-record ang mga testimonyang ito ni Ana, kaya't nagpaalam siyang umalis muna upang tumawag ng mga saksi sa kanilang pag-uusap. Pumayag si Ana, pero makalipas ang 3 oras nang bumalik si Vita sa kanilang bahay ay wala na doon ang babae. Bumalik sa Bologna si Vita na walang ibang dala kundi ang mga sinabi ni Ana sa kanya. Walang saksi na makapagpapatunay na nangyari ang pag-uusap na yon. Mula ng buwan ng Agosto hanggang Setyembre ay regular na binibisita ni Momolo ang kanyang anak sa Roma, na noon ay nasa pangangalaga ng rektor na si Padre Enrico Sara. Nakita ni Momolo ang kanyang anak na umiiyak at walang ibang gusto kundi ang umuwi sa kanilang bahay. Nalaman din ni Momolo na iyak daw ito ng iyak habang ibinabiyahe mula sa Bologna papuntang Roma. Ito rin daw ang dahilan kung bakit nasira ang kanilang pamilya at hindi na nagkaroon pa ng katahimikan. Yan ang kwentong sinasabi ni Momolo sa Jewish community sa Roma. Pero may ibang bersyon ng simbahan. Ayon sa mga pare, nakita nila ang mahimalang pagbabago sa bata mula nang dalhin ito sa pangangalaga ng simbahan. Ayon sa istoryang ipinalabas ng Vatican sa kanilang press release, nagbago daw ang musmus na kaisipan ng bata kung saan nakita nito ang kanyang sarili bilang isang makasalanan at nais din daw nitong maging Katoliko din ang kanyang mga magulang. Mas pinaniwalaan ng publiko ang bersyon ng pamilya, pero hindi ito sapat upang maibsan ang hinagpis ng mismong ina ng bata. Halos mabaliw-baliw si Mariana sa pagkawala ng kanyang anak. Nagkasakit din siya at halos mawala sa katinuan. Sumulat siya sa kanyang anak pero hindi nakarating ang sulat sa dapat na destinasyon nito. Ayon sa isang opisyal ng Jewish community, kung nakikita lamang sana ng Papa sa Roma ang kaawa-awang kalagayan ng ina ni Edgardo, malamang ay pakawalan na niya ang bata. Ayon pa sa kwento ng simbahan, unti-unti daw namulat ang isip ng bata sa kaliwanagan. Mabilis na natutunan nito ang mga kaugalian ng simbahan at lubos daw itong namamangha. Nung una ay matigas daw ang ulo nito, pero nang minsang makadalo daw ito sa misa ay nagkaroon daw ng mahimalang pagbabago sa mga kinikilos nito. Ayon pa nga sa isang sulat na lumabas sa pahayagan ng Vatican ay gusto daw ng bata na makonvert sa Katolisismo ang lahat ng mga Hudyo. Ayaw na raw nito na bumalik sa kanyang pamilya at sa halip ay nais daw nitong manatili sa Papa bilang kanyang bagong ama at ang simbahan naman ang kanyang bagong pamilya. Hindi pinaniwalaan ng pamilya Mortara ang kwentong ito. Ganon din ang kanilang mga taga-suporta. Ano ang mas kapanipaniwala? Ang kwento ng isang 6 na taong gulang na bata na nais maging apostol upang i-convert ang lahat ng kanyang mga kalahi, o ang kwento ng isang 6 na taong gulang na bata na umiiyak at gusto nang umuwi sa kanyang pamilya? Katapusan ng Setyembre 1858, nang bumalik si Momolo sa kanyang pamilya sa Bologna. Kung hindi siya bumalik ay malamang tuluyan nang nawasak ang kanilang pamilya dahil nawawala na sa katinuan si Mariana. Sa kanyang pagbabalik sa Bologna, naisip ni Momolo na patunayan kung totoo nga ba ang kwento ni Ana Morisi na bininyagan niya ang kanyang anak. Kaya naman pinuntahan ni Momolo ang sinasabing tindero na nagturo daw kay Ana kung papaanong binyagan ng bata. Pero nang makausap niya ito, mariing itinatanggi ng tendero ang paratang
na siya ay nagturo kay Ana Morisi ng tungkol sa pagbibinyag. Sabi pa ng tendero, wala siyang kaalam-alam kung papaanong isagawa ang pagbibinyag at handa rin siyang tumestigo sa anumang korte upang patunayan na mali ang akusasyon sa kanya. Sa tulong ng isang opisyal ng Jewish community sa Roma, nakarating sa Vatican ang testimonyang ito ng tindero. Nakarating din ito sa mismong judge na may hawak ng kaso. Kasabay ng affidavit ng tindero na si Cesare Lepori, ipinasa rin ng Jewish community sa Vatican ang medical report ng doktor ng pamilya Mortara kung saan pinapatunayan nito na hindi kailanman nagkasakit ng malubha ang batang si Edgardo. Totoong nilagnat ang bata noong 1 taong gulang pa lamang siya, pero hindi sa punto na nanganib ang kanyang buhay. Ipinadala din sa Roma ang iba pang mga testimonya kung saan pinapatunayan ang hindi magandang pag-uugali at kredibilidad ni Ana Morisi. October 11, 1858, isinama ni Momolo ang kanyang asawa sa Roma upang makita rin nito ang kanyang anak. Nang makarating sa kaalaman ng rektor na si Padre Enrico Sara ang pagdating ni Mariana Mortara, agad na inilipat ni Padre Sara ang bata sa bayan ng Alatri, 100 kilometro ang layo mula sa Roma. Nalaman ng mag-asawa na dinala ang kanilang anak sa Alatri, kaya't mabilis silang nagpunta doon. Natagpuan nila ang bata na nakikinig sa misa kasama ni Padre Sara. Pero bago pa nila mahawakan ito, ay dumating ang mga pulis mula sa mayor ng Alatri at dinakip sila ayon sa kahilingan ng obispong nakatalaga sa lugar. Ibinalik ang mag-asawa sa Roma nang hindi man lang nakumusta ang kanilang anak. Hindi nagustuhan ni Padre Feletti ang hakbang ng kanyang kapwa-pari na si Padre Sara, kaya't pinag-usapan niya ito na ibalik ang bata sa Roma upang makita ng kanyang mga magulang. Makalipas ang 10 araw, ibinalik ni Padre Sara ang bata sa Roma, pero hindi ito nakita ng kanyang mga magulang hanggang ng sumunod na buwan. Buwan ng Nobyembre, sa isa pang pagkakataon ay muling nagkita ang mag-ina. Halos bumaha ang luha ni Mariana nang mayakap ang kanyang anak. Nang una ay ayaw bitawan ng mga pari ang bata at kung ano-ano ang ibinubulong nila dito. Ayon kay Mariana, pumayat daw ang kanyang anak at naging maputla ito. Bakas din ang takot sa mga mata nito. Sinabi niya sa kanyang anak, "Anak, tandaan mo na ikaw ay isang Hudyo na katulad namin at mananatili kang Hudyo kailanman." Sumagot ang bata, "Opo mama, opo. Hindi ko po nakakalimutang magdasal ng Shema araw-araw." Nabalita sa media ang pagtatagpo ng mag-ina, pero iba ang naging bersyon ng simbahan dito. Ayon sa pahayagan ng Vatican, sinabi daw ng bata na ayaw na niyang bumalik sa kanyang pamilya at masaya na daw siya sa kanyang kinalalagyan. Sa katunayan ay hindi naman daw talaga nag-aalala si Mariana sa pagkakalayo ng kanyang anak, kundi ay mas nag-aalala ito na baka maging Katoliko ang kanyang anak. Sa katunayan, dagdag pa ng Vatican Press, nakita daw ni Mariana na suot-suot ng kanyang anak ang medalyon na may larawan ng Birheng Maria at sa galit ay hinila niya daw ito mula sa leeg ng kanyang anak, sabay sabing, "Mas mabuti pang makita kitang patay kaysa maging Katoliko ka." Halos magalit ang buong mundo sa Vatican dahil sa balita ng pagdukot sa bata. Hinihiling nila sa Papa na ibalik na ang bata sa pamilya niya. Nakuha ng pamilya Mortara maging ang panig ng mga protestante sa Amerika kung saan laganap ang mga sentimento laban sa simbahan dahil sa hindi magandang kasaysayan ng Inkwisisyon. Ayon sa mga pahayagan sa New York at sa London, ang Papal States daw sa Italia ang the worst government in the world, the most insolvent and the most arrogant, the cruelest and the meanest. Pero syempre ipinagtanggol ito ng mga Catholic press sa Italia at sa iba't ibang mga bansa. Ayon naman sa presidente ng Jewish community sa Roma, hindi nakakatulong ang pagtuligsa sa Vatican dahil lalo lang nitong gagalitin ang Papa na pwedeng maging dahilan upang hindi niya ibigay ang kahilingan ng pamilya. Ilan sa mga hindi pumabor sa ginawa ng simbahan ay ang makapangyarihang pamilya ng Rothschild at ang mismong emperador ng Pransya na si Napoleon III. Dahil dito, lihim na nakipagkasundo ang French Emperor sa gobyerno ng Italia
upang palayasin ang mga sundalong Austrian na nagpoprotekta sa Papal States at ituloy ang plano na i-absorb ang Papal State sa Confederacy ng Italian government, dahilan upang mawala ng temporal power ang Papa. February 2, 1859, nagkaroon ng pagpupulong sa loob ng palasyo ng Papa kung saan dumalo din ang presidente ng Jewish community na tumutulong sa pamilya Mortara. Nagkaroon ng argumento kung saan inakusahan ni Pope Pius IX ang mga Hudyo na ginagamit ang isyu ng mga Mortara upang maghasik ng gulo sa Europa at sa Amerika. Kung ano-ano rin ang masasamang mga sinabi ng Papa tungkol sa presidente ng Jewish community na kesyo siya daw ay hangal at walang kasanayan. Sinabi rin niya na wala siyang pakialam sa anumang sasabihin ng buong mundo sa kanya at sa halip ay pinapatawad niya sila. At bagaman pinayuhan siya na huwag nang paniwalaan ang mga testimonya ng katulong na si Anna Morisi, nanindigan ang Papa sa Roma na totoo ang sinasabi ng katulong na ito. Tahalip ay kasalanan pa nga daw ng mga Mortara ang nangyayari sa kanila. Dahil kung hindi daw sana sila kumuha ng isang katulong na Katoliko, hindi sana mangyayari ito. Dahil dyan, desidido ang Papa na panatilihin sa kanyang pangangalaga ang bata. Ayon sa Pope, madalas daw silang naglalaro ng batang si Edgardo, kung saan ang bata ay nagtatago sa loob ng kanyang sutana at sasabihin niya, nasan na kaya ang batang yon? Ipinagtapat din ng Papa sa pagpupulong na yon ang sinabi niya sa batang si Edgardo, "Anak, napakahalaga mo para sa akin. Sinuong ko ang matinding hirap dahil sa iyo." Sabay sabi sa mga naroon, "Pilit na inilalayo ng lahat ng mga tao ang bata sa akin at inaakusahan ako na malupit at walang awa. Sila ang naging boses ng kanyang mga magulang pero hindi nila nakikita na ako din ay naging ama para sa bata." Ito ang mga salitang binitiwan ng Papa sa harap ng pagpupulong. Pagkalipas ng ilang araw, inilapit ang kaso ng mga Mortara sa pinakamaimpluwensyang Hudyo sa buong Europa, si Sir Moses Montefiore, presidente ng Board of Deputies of British Jews, at maging siya ay personal na nagsadya sa Vatican upang hilingin sa Papa na ibalik na ang bata sa mga magulang nito. Ngunit makalipas ang ilang linggo, bumalik siya sa Britanya nang hindi man lang nakita ni ang anino ng Papa. Dahil dito, maraming religious leaders sa Britanya ang nagprotesta laban sa Vatican at tinawag ang Papa na kasiraan sa Kristyanismo. Pero nanindigan ng Papa na huwag ibalik ang bata sa mga magulang nito at sa halip ay inilipat niya sa ibang kumbento ang bata kung saan mismo ang Papa ang nagdesisyon na pag-aralin ito ng pagkapari doon habang siya'y bata pa. Nang mga panahong yun, nasakop na ng Italian government sa tulong ni Napoleon III ang buong Papal States. Sinabihan ng simbahan ang mga tao na huwag suportahan ang bagong gobyerno pero hindi sila pinakinggan. Sa halip ay inabolish ng bagong gobyerno ang inkisisyon ng simbahan sa lahat ng mga Papal States. Sa pagkakabuwag ng inkisisyon, inaresto ng bagong gobyerno si Padre Feleti, ang Grand Inquisitor na nag-utos sa pagdukot ng bata. Nang humarap siya sa korte, sinabi ni Padre Feleti na sumusunod lamang siya sa iniuutos sa kanya. Wala ring karapatan ng sinumang gobyerno sa mundo na questionin siya dahil para lamang sa simbahan ang kanyang katapatan at dito lamang siya mananagot. Dagdag pa ni Padre Feleti, siya ay sumumpa sa simbahan na hindi siya magsasalita ng anuman sa harap ng kahit anong korte tungkol sa isyu ng mga Mortara. Inutusan ng korte ang mga pulis na halughugin ang opisina ng Grand Inquisitor sa Bologna upang kunin ang mga dokumentong may kinalaman sa kaso, pero nabigo silang makakuha ng kahit isang dokumento dito. Habang nakapiit sa bilangguan, kinausap ng mismong hukom si Padre Feleti tungkol sa kaso ng mga Mortara, at doon sinabi ni Padre Feleti na sinusunod lamang niya ang utos ng mga nasa itaas. Anumang utos na tinatanggap niya, tiyak na may kinalaman dito ang Papa. Pinuntahan din ng nasabing hukom ang bahay ng akusadong katulong at muli nitong sinabi na totoong bininyagan niya ang bata. Kinausap din ang tenderong si Cesare Lepori pero patuloy nitong idinideny na meron siyang kinalaman sa pangyayari. Pinuntahan din ng hukom maging ang bagong amo ni Anna Morisi
At ayon dito, nakita niya daw na ilang beses ipinatawag ng Office of the Grand Inquisitor ang kanyang katulong at pinangakuan pa nga daw ito ng kaukulang halaga. Kaya ang tanong na nais malaman ng mga otoridad, sino ang talagang nag-report ng kwentong pagbibinyag sa Office of the Grand Inquisitor, gayong lahat ng mga taong involved ay itinatanggi ang kanilang kinalaman sa kaso. Bandang huli ay pinawalang sala si Padre Feletti sa kadahilan ng sumusunod lamang daw siya sa pamahalaan na nanunungkulan sa Bologna ng mga panahong yon. Walang dahilan para isisi sa kanyang lahat. Pero huli na, nabahira na ng hindi magandang reputasyon ng kanyang pangalan at naging tampulan ng mga chismis nang siya'y bumalik sa Bologna. Samantala, isang organisasyon naman ang nag-alok ng tulong kay Momolo upang puwersahing bawiin ang kanyang anak kung papaanong papasukin ang kumbentong kinalalagyan ng kanyang anak. Isang plano na aprobado mismo ng isa sa mga pangunahing bayani sa Italia, si General Giuseppe Garibaldi. Pero sa kasamaang palad ay nasawi ang isa sa mga taong magiging bahagi ng planong ito, dahilan upang hindi na ito matuloy. At sa kabila ng mga pangyayaring naganap at sa malakas na panawagan ng buong mundo na ibalik ang Papa sa kanyang mga magulang, nanatili pa rin ang Papa sa kanyang desisyon na akuin ang pagpapalaki sa bata. Ayon sa kanya, kung darating sa punto na mangyayari itong muli, ganun din ang kanyang gagawin. Sa katunayan ay isinasama na nga ng Papa ang bata sa kanyang mga pulong. Nagugulat na lang ang mga representative ng Jewish community dahil nakikita nila ang bata na nasa tabi mismo ng Papa. Lumipas pa ang mga taon, 13 taong gulang na si Edgardo at siya ay nagkaroon na rin ng katungkulan sa opisina ng Canons Regular of the Lateran, kung saan mismong ang Papa ang nagbigay sa kanya ng kanyang bagong pangalan, Pio Edgardo Mortara. Nagpadala siya ng sulat sa kanyang mga magulang na noon ay naninirahan na sa lungsod ng Florence. Masakit sa kanyang mga magulang ang nabasa nila sa kanyang sulat. Mahal pa nila ang kanilang anak, pero ibang-iba na raw ang pagkatao nito batay sa mga salitang ginagamit nito sa liham. Sumapit si Edgardo sa edad na 19 at muli ay nagtangka ang kanyang ama at kapatid na si Ricardo na bawiin siya mula sa simbahan, pero ayaw na niyang sumama. At sa halip ay sumakay pa nga daw siya sa tren papuntang Austria dahil may nagaganap na kaguluhan noon sa Roma. At mula sa Austria ay lumipat siya sa Pransya kung saan ganap na inordinahan si Edgardo bilang pare. Hindi pa rin nawawala ang komunikasyon ng Papa sa kanya ng mga panahong yon. Sa halip ay patuloy siyang minomonitor nito sa tulong ng obispong nakatalaga sa kanyang lugar. Sa edad na 21, nakakatanggap na rin ng allowance si Edgardo mula sa Papa ng halagang 7,000 lira. At ito ang ginagamit niya upang lakbayin ang buong Europa, nangangaral sa 6 na lengguwahe at kino-convert ang mga kapwa Hudyo na maging mga Katoliko. Pero hindi na niya muli pang nakita ang kanyang mga magulang. Pumanaw ang kanyang ama noong 1871 habang nasa kulungan nito dahil sa isang kasong kinasasangkutan. Taong 1878 naman, namatay si Pope Pius IX. Samantala, ninais muli ni Mariana Mortara na makita ang kanyang anak, kaya't nang mabalitaan niyang na-assign ito sa isang simbahan sa Perignan sa timog na bahagi ng France, sinikap niyang bumiyahe papunta doon. Masaya silang nakita, pero kalaunan ay hindi nagustuhan ni Padre Edgardo ang pagtutol ng kanyang ina na maging Katoliko. Sinubukan ni Edgardo na makipag-ugnayan muli sa iba pa niyang mga kapamilya sa layuning i-convert ang mga ito sa Katolisismo, pero hindi naging mainit ang pagtanggap nila sa kanya. Taong 1890, pumanaw naman si Mariana Mortara at ayon sa isang ulat na lumabas sa mga dyaryo sa France ay naging Katoliko daw ito bago bawian ng buhay. Pero ayon mismo kay Padre Edgardo, kahit anong pilit niyang hikayatin sa Katolisismo ang kanyang ina, ay hindi ito nangyari hanggang sa huling araw ng kanyang buhay. Makalipas ang 2 dekada, muling bumalik si Padre Mortara sa Italia kung saan na-assign siya bilang kura paroko sa Modena. Binisita niya roon ang House of Catechumens kung saan siya dinala noong kinidnap siya ng simbahan. At syempre, sa isa pang pagkakataon ay muli niyang nakita ang kanyang mga kapatid
na nawalay sa kanya ng matagal na panahon. Taong 1919, muli siyang umalis sa Italia at nagtungo sa bayan ng Liege sa Belgium, kung saan doon na siya binawian ng buhay noong March 1940 sa edad na 88. Itinuturo nga ba ng banal na kasulatan ang pagbibinyag sa batang walang muwang? Obligasyon ba ito ng magulang? Ang sabi ng banal na kasulatan sa Hebreo 5:13, sapagkat bawat tumatanggap ng gatas ay walang alam sa salita ng katwiran. Palibhasa'y isa siyang sanggol. Ngunit ang pagkaing matigas ay para sa mga nasa hustong gulang, na dahil sa pagsasagawa ay nasanay ang kanilang mga pandama na makilala ang pagkakaiba ng mabuti at masama. Hindi kailanman inobliga ng Diyos ang mga batang paslit na gumanap ng mga gawain ng pananampalataya gaya ng bautismo dahil wala silang malay sa katwiran. Ang bautismo o binyag ay isang gawain na iniuutos lamang sa mga may gulang at sapat na kaalaman upang magdesisyon kung ano ang tama at mali. Ang isang batang walang malay sa katotohanan, anuman ang pananampalataya ng kanyang magulang, kung siya ay pumanaw, siya ay nakatadhanang maligtas sa panahon ng paghukom. Ayon sa Mateo 19:14, ngunit sinabi ni Jesus, hayaan ninyo ang maliliit na bata, at huwag ninyo silang pagbawalang lumapit sa akin, sapagkat sa mga tulad nila nauukol ang kaharian ng langit.